Hello! Ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC circuits, which is Superposition Theorem Part 3. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2 dito sa video natin for Superposition Theorem, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para at least meron na kayong idea sa mga concepts and sa mga problems na isa-solve natin ngayon. So ito yung mga concepts na discuss natin, tsaka nakapag-solve na rin tayo ng sample problems, tuloy lang natin. So umabot na tayo hanggang problem 10 ata. No? Okay, problem 10 na yung last. Again, next, let's have problem 11. So, drawing muna natin. Find VO in the circuit. Tapos nandito C plus minus VO. Okay. So, find VO in the given circuit. So, syempre, using superposition theorem. Okay? So, si VO is yung voltage across the 5 ohm resistor. So, meron tayong ilang independent sources. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So, let VO be equal to VO1 plus VO2 plus VO3. So, let's say si VO1 is the voltage due to, so kahit anong source nyo simulan, sige sa 2 amp muna, 2 amp source, VO2 is the voltage due to, sige 12 volt source naman, then VO3 is the voltage due to yung last source 19 volt. So isa-isahin natin yung contribution ng bawat independent sources kay VO. So simulan natin kay VO1. So, copy natin yung circuit. So, for VO1, it is the voltage due to, so VO1 tayo, voltage due to the 2 amp. So, i-retain natin ngayon yung 2 amp current source sa circuit, pero ito turn off yung other 2, yung dalawang voltage source. So, paano mag-turn off ng voltage source? I-short. Short lang natin. Okay, tapos ito rin, short. So, 0 volts na sila. So, paano ngayon natin hahanapin itong VO? Okay, ano bang kinalabasang kinalabasang circuit? So, 'di ba? Naka-parallel ito, tas series silang dalawa.
Okay, pag-isahin na lang natin, simplify natin yung circuit. So dito, 6 ohm parallel with 3 ohm, right? So ang formula natin dyan is product over sum, right? Which is equivalent to 18 over 9, 2 ohms. Ito rin, pag-isahin natin, parallel din, si 12 tsaka si 4. So, urong natin to. So, 12 parallel with 4. Shortcut formula, pag dalawang parallel resistors, product over sum. So, 48 over 16, 3 ohms. So, kapag sinimplify natin, okay, so delete ko na to. Tapos yung value na nitong single resistor na lang, si 2 ohm, right? 2 ohm na lang to. Tapos ito, 3 ohms. Okay. Tapos pwede nyong pagsamahin 2 plus 3, 5 ohm. Kasi naka-series. So, ang nangyari, naging ganito na lang. Single resistor na lang to. Okay, palitan natin. 5 ohm. So, paano ngayon natin hahanapin si VO1? Parallel resistors na lang na merong connected na current source. So, pwedeng hanapin nyo muna yung current dito. Right? Tapos saka nyo yung Ohm's law. Or pwede rin namang kasi yung kapag parallel itong resistors natin, same lang yung voltage across them, right? Okay, equivalent doon sa voltage sa kanila kapag kinumbine na sa single resistor. Okay, kung anong voltage dito, yun ang voltage dito. E di, by Ohm's law, kung ano yung equivalent resistance nito, di ba by Ohm's law, voltage is resistance times the current. So, bale, VO1 is yung pinaka-equivalent resistance ng dalawang resistors in parallel times the current, yung supplied current source 2 amp. Okay? Kasi parallel sila eh. Right? Same lang dapat yung voltage across them sa bawat isa doon sa equivalent voltage kapag pinagsama sila. So, ano equivalent ng dalawang parallel? 5 ohm parallel with 5 ohm times the current 2 amps. Hindi natin lagyan muna ng unit. So, di ba kapag dalawang parallel, product over sum times 2. So, this is just 5 over 2 na lang, right? Times 2. Then, cancel 5 volts. Pero dapat check nyo yung polarity or yung sign. Kasi, yung direction ng arrow ng current source is paganyan. So, tama-tama, ang isusupply niyang current is magbabranch out dito pababa, dito pababa. Papasok sa positive polarity. So, positive yung voltage. Kaya, positive 5 volts. VO1. Next, VO2 naman, voltage due to the 12 volt. Sige, copy natin yung same circuit ulit.
So, VO2 tayo. VO2 is the voltage due to the 12 volt. So, i-retain natin si 12 volt. Tapos, ito-turn off yung other two. Kapag current source, turn off siya by opening. So, open natin to. Yan. So, wala na siya. Diba? In-open na natin eh. Right? Ganito na lang dapat yan, diba? Naka-open. Floating wires na lang yan. So, delete na lang natin. Tapos, dito sa 19 volt, isa-short. Short ulit. Pag voltage source. Yan. So, paano ngayon natin hahanapin si VO2 plus minus VO2 given the circuit? Okay, so gawin na lang natin ay mag-simplify na lang tayo. Pwede naman, 'di ba? So, ito naka-parallel. So, 12 parallel with 4. Ano yung value niyan kanina? 3 ohms. Okay, so 3 ohms na to. Pag nire-draw natin, so single resistor na lang siya, alisin ko na lang to. Tapos iwan ko to. Pero babagin ko yung value. Gagawin ko siyang 3 ohms. Okay, next. So, anong pwede nating ma-combine? Diba ito? Series. So, pwedeng maging single resistor na 5 plus 3, 8 ohms. Okay. So, gawin ko na lang siyang single resistor na 8 ohms. Tapos naka-parallel. Okay. 3 ohms parallel with 8 ohms. So, 3 times 8 over 3 plus 8. Ilan yun? 24 over 11. Okay. So, magiging single resistor na lang na 24 over 11 ohm. Yan. Tapos, kuhain ko yung voltage across dito. Let's say, plus minus V1. Kuhain natin. So, naka-series na lang to. So, voltage divider, by voltage divider rule, V1 is resistance nito, 24 over 11, over the sum nung resistance, kasi naka-series, so add nyo lang 6 plus 24 over 11 times the voltage source, 2 volt. So, ilan yan? 24 over 11 over 6 plus 24 over 11 times, mali. Dito sa taas, 2. Ilan? 8 over 15. Tama ba? $12 pala, sorry, 12. 12 pala to. 12. Hindi ko na-copy yung 1. Okay. Palitan natin yung source. Ayan. 16 over 5 volts. Ayan. Tapos, saka nyo i-redraw yung circuit. Diba? Yung voltage na
across the equivalent circuit na may single resistor na 2411 ohms, CV1, 16/5 volts. Saan ba tayo nanggaling? Diba ito is equivalent sa parallel 3 and 8, which is yung 8 nanggaling sa series na 5 ohm tsaka 3 ohm. So kapag binalikan natin tong part na to, alam natin na yung V1 dyan is 16/5 na. Okay, 16/5. 16/5. Ito na yung voltage across the 3 ohm, voltage across the series 5 and 3. Pareho kasi parallel. So, pwede na lang tayong mag-voltage divider. Diba? Kasi alam na natin yung voltage across the series 5 ohm and 3 ohm, 16/5. So, by VDR ulit. So, VO2 na tayo. So, sakto yung polarity, no? Plus, minus, positive. So, yung hinahanap is yung voltage across the 5 ohm. So, 5 over the sum, 5 plus 3 times 16/5. So, ilan yan? 5/5 plus 3 times 16/5. 2 volts. So, ito si VO2. 2 volts si VO2. Tandaan nyo, si VO2, 2 volts, si VO1, 5 volts. Next, last na tayo kay VO3. Voltage due to the 19 volt naman. Sige, so copy natin yung circuit. So, ito turn off natin, retain si 19 volts, pero ito turn off natin si current source saka si 12 volts. Okay? I-open natin tong 2 amp. Yan. So, out of the picture na siya. Tanggalin na lang natin to. Tapos, i-short natin tong 12 volts. So, short. Yan. So, paano naman natin hanapin si plus minus VO? So, VO3 na to. For VO3. Voltage due to the 19 volts. So, parang same lang sa pag-analyze dun sa VO2. Pero, unahin mo natin dito sa dulong part. So, naka-parallel to, di ba? Simplify ko, 6 ohm parallel with 3. Ano yan? Ilan to kanina? 2? 2 ohms, di ba? 18 divided by 9. So, mangyayari, magiging single resistor na lang yan. Sige, tanggalin ko to. Tapos palitan ko ng single resistor. Ito na lang. Value niya na is 2 ohms. Tapos naka-series ito. Si 5 ohm tsaka si 2 ohm. So 5 plus 2, 7 ohm. So magiging single resistor. Sige, gawin ko na lang 7 ohm. Yan. Na nakaparallel. Nakaparallel yung 7 kay 12. So 7 parallel with 12. So product over sum, 7 times 12 over 7 plus 12. Which is, ilan to? 7 times 12, 84 over 7 plus 12, 19. Okay, so magiging single resistor na lang to.
So, delete ko na to. Oops, na-delete na yun. Sige. Gawin ko na lang siyang single resistor. 84. Ano pala to? Sorry, but volts. Ohms pala, sorry. 84 over 19 ohms. Yan. So, naka-series na lang si 4 ohm kay 84 over 19 ohm. Pwede na nating makuha yung voltage across dito. Let's say V2 sa 84 over 19 using voltage divider. By voltage divider rule, so V2 is yung resistance nito, 84 over 19 divided by the sum, kasi nakaseries sila, 4 plus 84 over 19 times the value of the voltage source, 19. So, ilan yan? 84 over 19 over 4 plus 84 over 19 times 19. 9.975. 9.975 watts. Yan. So, kapag binalikan natin yung circuit, ito na yung voltage across the equivalent resistance na 84 over 19, which is, ito, yung 12 ohm parallel with 7, tapos yung 7 in series with, 2 in series with 5 ohm. So, dito na lang tayo bumalik kasi kailangan natin si VO3, right? So, alam na natin itong plus minus V2 is 9.975. 9.975 volts. Ito na yung voltage across kasi parallel sila. Pareho sa voltage across pareho sa 12 ohm tsaka sa series. Series na 5 and 2. So, pwede na natin i-apply yung voltage divider para dito sa branch. Kasi hinahanap si VO3, voltage across the 5 ohm. So, by VDR, voltage divider rule, VO3 is, so this time, check nyo yung sign. Magkasalungat. Diba? Ang isusupply na current nitong 9.975 dahil plus minus siya pag ganito. Pa-clockwise, pa-counterclockwise. Diba? Kaso, yung polarity ng voltage across the 5 ohm is plus minus. So, papasok yung current sa negative. So, dapat negative yung VO3 natin. So, lagyan nyo ng sign na negative. Then, voltage divider, resistance, 5. Okay, over the sum, 2 plus 5. And then, times yung V2, yung 9 point, kurang natin. 9.975. So, negative 5 over 2 plus 5 times 9.975. Okay, ito yung value. Negative 7.125 VO3. Okay? Yan. So, kompleto na yung VO1, VO2, VO3. So, therefore, by superposition theorem, VO is VO1 plus VO2 plus VO3. So, ano si VO1? VO1 is 5 volts. VO2 is VO3 to. VO2 2 volts. Sige, sulat natin. VO1 is 5 volts. VO2 is 2 volts. Plus VO3, yung kakakuha lang kanya, negative 7.125 volts. Negative 7.125 volts. Ayan. Add natin 5 plus 2 plus negative 7.125. Okay, negative 0.125 volts. Therefore, by superposition theorem, VO is negative 0.125
1 to 5 volts. Gets? Next, problem number. This is problem number 11. Sige, problem number 12. For problem number 12, okay, sulat ko muna problem number 12. Find VO. In the circuit. Four amps, 8 ohms, 12 volts, 5 ohms, plus minus VO, 2 amps, tsaka 10 ohms. Yan. So, find VO in the circuit, syempre, using superposition theorem. So, yung VO is the voltage across the 5 ohm resistor. So, let VO be equal. Ilan ba yung independent sources natin? Okay, isa, dalawa, tatlo. So, meron tayong VO1 plus VO2 plus VO3. So, let's say yung VO1 is equal to the voltage due to, okay, so depende sa inyo kung anong gusto unahin. Sige, due to the 2 amp muna to. Okay. VO2 is the voltage due to, sige, sa 4 amp naman. Then last, VO3 is the voltage due to yung last, si 12 volts. Okay. Sige, simulan natin kay VO1, voltage due to the 2 amp current source. So, copy natin yung circuit. So, i-retain lang natin si 2 amp current source. Kasi yung VO1 is due to the 2 amp current source. Then, turn off yung dalawa. Yung current source, si 4 amp, pag tinurn off, i-open nyo lang. Right? So, floating wires na lang to. Alisin nyo na siya. Delete nyo na. Wala na siyang gamit. Tapos, yung 12 volt, turn off by shorting out. Short natin siya. Yan. So, ito pala is for VO1. Lagyan na ng subscript. So, paano natin ngayon hahanapin si VO1? O, pwede nyong gawin, hanapin nyo yung current. Di ba naka-parallel si 10 ohm dito sa series 8 tsaka 5. Tapos connected ako sa current source. Current divider muna. So, kapag yung direction ng current source is pataas, isusupply niyang current is pa-clockwise. Tapos magba-branch out dito sa node. Pababa. Paganyan. So, hanapin natin itong I. Sige, IO1. So, by current divider rule, IO1 is
So, dapat yung conductance nitong branch kung saan dumadaloy si IO1. Yung series 8 tsaka 5, bale, equivalent niyan is 13. Right? So, conductance nyon is just the reciprocal ng 13, 1 over 13. Then, over the sum ng conductances, so sa 10 ohm, 1 over 10, plus another conductance ulit ng 1 over 13, then times the 2 amp current source. So, using calcu, 1 over 13 over 110 plus 1 over 13 times 2. 20 over 23. 20 over 23 amp. Okay. Tapos, by Ohm's law, si VO1 kasi talaga hinahanap. VO1 is resistance times the current. Ang resistance niya ay 5 ohms. So, 5 times yung nakuhang IO1, 20 over 23. So, times natin, 5 times 20 over 23. Okay. Positive. Positive kasi, papasok yung direction ng current sa positive polarity. Right? 100 over 23 volts or approximately 4.348 3478. 4.3478. Yan. VO1. Next, for VO2. Copy natin yung circuit. Voltage due to the 4 amp naman. So, re-retain si 4 amp. Re-retain 4 amp. Tapos, i-turn off yung dalawang currents, itong voltage source saka current source. So, si 2 amp, current source, turn off natin by opening. So, floating wires na lang to, delete na yan. Tapos, itong voltage source, short natin para ma-turn off. Yan. So, anong kinalabasang circuit? So, naka-parallel na lang si 8 ohm dito sa series 10 tsaka 5. So, this is for VO2. Lagyan natin ito ng subscript. Eh, di pwede na lang ulit tayong mag-current divider. Di ba? Bale kapag pa kanan yung arrow ni current source, isusupply niyang current is pa clockwise. Tapos, magba-branch out dito sa node, pa ganito, tsaka pa ganyan. Let's say IO2. Hanapin natin si IO2. Yung current flowing dito sa branch, series 5 tsaka 10 ohm. By current divider. Okay? By current divider rule. So, bale, V and the IO2 tayo. So, IO2 is yung conductance netong branch na yan. Kasi naka-series si 5 tsaka si 10. So, ang gagawin nyo, i-add 15 yung equivalent resistance yan. So, conductance nyon, 1 over 15. Then, over the sum ng conductances. So, sa 8 ohm, conductance is 1 over 8. Plus, dito sa series ulit na to, conductance 1 over 15. Then, times the supplied current source, 4 amps. So, using calculator, 1 over 15 over 1/8 plus 1 over 15
times 4. 32 over 23 amps. Yan. So, ang pinapahanap talaga is yung voltage across the 5 ohm. Mag-ohms law pa tayo. By Ohm's law, VO2 is resistance times the current. So, ano yung resistance? 5 ohm. Oops, 5 ohms. Okay, 5 ohms. Then, times the current ay, yung IO2 yon, 32 over 23. Okay? Bale, positive siya kasi yung direction ni IO2 is pa ganyan, papasok sa positive polarity. Positive, right? So, ilan yan? 5 times 32 over 23. 160 over 23 or 6.9565. VO2 is 160 over 23 volts, approximately 6.9565 volts. Sige, last. For VO3 na tayo, voltage due to the 12 volts. Copy ko ulit yung circuit. Yan. For VO3. So, lagyan natin to VO3. So, ititira lang natin si 12 volt. Ito-turn off yung dalawang current source. So, parehong i-open. Open. So, alisin na yan. Open to, alisin na. Okay. Ito na lang yung natirang circuit. So, paano hanapin si VO3? Naka-series na lang tong 5 ohm, 10 ohm, tsaka 8 ohm connected across the 12 volt. Voltage divider na lang yan. Okay? By voltage divider rule or VDR for short, bale si VO3 is yung resistance ng hinahanapan natin ng voltage, si 5 ohm, then over the sum ng resistances, 10 plus 8 plus 5, then times the voltage source, 12 volts. Check nyo yung sign. Positive ba si VO3 or negative? Yung direction ni current na isusupply ni 12 volt is pa counterclockwise, right? Kasi plus minus, oh. So, papasok sa negative polarity ngayon. Sabi, negative dapat yan. Lagyan nyo ng negative sign. So, using calculator, negative ng 5 over 10 plus 8 plus 5 times 12. Okay. Negative 60 over 23. So, si VO3 is negative 60 over 23. Approximately, negative 2.6087. Yan. So, by superposition theorem, VO is VO1 plus VO2 plus VO3. Sana si VO1. Yung exact value gamitin ko. 100 over 23. 100 over 23 volts plus VO2 160 over 23. Puro mga 23 yung denominators nila. Tapos si VO3, yan, negative 60 over 23. So, ilan yan? 100 over 23 plus 160 over 23 minus 60 over 23. 200 over 23 or approximately 8.696. Okay, so yung VO, exact voltage value is 200 over 23 volts, approximately 8.696 volts by superposition theorem. Okay, problem number
12. Problem number 13. So, problem number 13. Find VO ulit. Find VO in the circuit. So, drawing natin yung circuit. Plus, minus 20 volts. 4 ohms. 1 amp. 2 ohms. So, nandito si VO. Plus, minus VO. Tapos may current source. 2 amp. Tsaka resistor. 6 ohms. Yan. So, hanapin daw natin si VO given the circuit using, syempre, superposition theorem. So, ilan yung independent sources natin? 1, 2, 3. Okay, so let VO be equal to VO1 plus VO2 plus VO3, where VO1 is the voltage due to, so kahit saan nyo gustong simulan, pwede. Sige, kay 20 volt source muna. VO2, voltage due to, next, sige sa 1 amp current source. Tapos, last, VO3 is the voltage due to sa 2 amp, yung huling-huli. Sige, simulan natin kay VO1. So, copy natin yung circuit. So, si VO1 is the voltage due to the 20 volt. So, i-retain natin siya sa circuit. Ito turn off yung other 2. So, yung 2 amp current source, i-open. Yan. So, floating wires na lang to. Delete ko na yan. Right? Na-delete lahat. Yan. Tapos, si 1 amp current source, open din natin para ma-turn off. Yan. So, floating wires na lang to. Delete. Delete na natin. Yan. So, anong kinalabasang circuit? So, meron na lang tayong, ito, naka-parallel si 6 ohm sa series 4 and 2 ohm na itong parallel connection na yan, naka-series dito. Sige, simplify natin. Bale, ito is VO1 na siya. So, itong connection na yan ay, ano na yan? 6 parallel with 4 plus 2, right? Kasi series si 2 tsaka 4. So, bale, 6 parallel with 6. So, ang equivalent ng parallel resistors na dalawa, product over sum. So, 6 times 6 over 6 plus 6. Or kapag pareho sila ng value tas parallel, dalawa, yung value na 6, divide mo lang sa dalawa, sa 2. Diba? Shortcut, so 3 ohms. So ngayon, papalitan natin to ng 3 ohms. So meron na lang tayong plus minus 20 volts. Tas 3 ohm na lang to. Ito 3 ohm na lang yan. Tapos naka-series kay 3 ohm. Tas nandito si plus minus VO1. So, voltage divider na lang tayo, right? Kasi naka-series 3 ohm, 3 ohm connected across a voltage source. So, by voltage divider rule, VDR for short, so VO1 is, sa resistance nitong 3 ohm,
yung hinahanapan ng voltage. Tapos over the sum, 3 plus 3 times 20. 20 volts. So ano yung sign? 'Di ba yung polarity ni 20 volts is plus minus, so yung susupply niyang current is pa-clockwise. So papasok ngayon sa positive polarity. So positive. Positive itong VO1. So ilan yan? 3 over 3 plus 3 times 20. 10. Sakto. So positive 10 volts. VO1 pa lang yan. Next, VO2 naman. So sa VO2, voltage due to the 1 amp current source. So copy ko ulit yung circuit. So ang i-retain natin si 1 amp. Tapos ito turn off si 2 amp tsaka si 20 volts. Okay? So bale, i-open natin yan. So wala na to. Floating na yan. Tapos i-short. Okay? Short natin tong 20 volts. Yan. So ito na yung resulting circuit natin. Okay, so paano natin hahanapin ngayon si VO, bale VO2 na to. Ano kayang maganda? Sige, mag-source transformation tayo dito. Source transformation. By source transformation. Convert natin to voltage source. Bale, Vs is by Ohm's law, no? So, yung resistance, 4 ohm to, no? 4 ohms. 4 times the current, 1 amp. 4 volts. Tapos yung R natin dito is the same sa 4 ohm. Pero, iaano natin, isi-series na natin sa Vs. Okay, so kapag kinonvert natin, convert natin to voltage source. So, tatanggalin natin to. Okay. Pero, magiging series resistor sa voltage source. Or unahin natin tong voltage source in series with the resistor. Yan. Diba? Ano yung polarity? Kasi pag ganun yung direction ni arrow, pataas. So, dapat negative, positive. Tapos, ito, same siya dito sa resistor. Value kanina, 4 ohm, pero naka-series na nga. Tapos, si Vs, 4 volts. Okay. So, anong next na pwede natin gawin? So, naka-parallel naman to. Parallel ito. Itong 6 ohm tsaka 3 ohm. Diba? Parallel sila. Connected para sa node na yan. So, pwede kong i-combine. So, 6 parallel with 3. So, product over sum. 6 times 3 over 6 plus 3, 18 over 9. 2 ohms. So kapag niredraw natin,
So, tatanggalin ko na. Gagan ko na lang single resistor. Okay. Equivalent to ito. Alisin natin. Equivalent kay 2 ohms na lang. Okay? 'Di ba? Yung parallel na yon, yung 2 ohm na to is equivalent sa parallel 6 saka 3. Yung hinahanapan natin ng VO2 is yung kay 3 ohm. So kapag nakuha natin yung voltage across the equivalent nitong parallel 6-3, which is the 2 ohm, yun na rin yung voltage across the VO2 kasi parallel sila eh. Same voltage kapag parallel, right? So, paano natin hanapin yun? Ito na rin yung plus minus VO2. Diba? Yung voltage across the 2 ohm. Ano na lang to, voltage divider, naka-series na lang tong mga resistors, connected across the 4 volt. So, by VDR, voltage divider rule, or VDR for short, so VO2 is yung resistance natin to yung resistance na hinahanapan ng voltage, 2 ohm, over the sum, 4 plus 2 plus 2. Okay? Then times the supplied voltage source, 4 volts. So ano pala yung sign nito? Dahil yung polarity ng voltage is negative, positive, ang direction ng current niya is pa-clockwise. So papasok sa positive, polarity ng VO2, positive yung voltage natin. So ilan lahat yan? 2 over 4 plus 2 plus 2 times 4. 1. 1 volt siya. So 1 volt si VO2. Last, VO3. So for VO3, voltage due to the 2 amp. So copy natin yung circuit. VO3. So VO3 na to, yan. Voltage due to the 2 amp, di ba? Okay. So re-retain natin tong 2 amp current source, turn off tong dalawa. So sa current source, i-open. Yan. So alisin natin tong floating wires. Tapos kay voltage source, i-short. Short natin. Yan. So ano yung resulting circuit? Parallel. Parallel 6 ohm, 3 ohm, tsaka naka-parallel sa series 4 tsaka 2. So 4 tsaka 2, gawin na lang natin yung 6. Diba? 6 na lang yan. Pag-assign ko na lang to as 6. Kasi naka-series. Yan. So pwede kayong mag-current divider. Current divider, hanapin nyo si current dito. Tapos, Ohm's law. Pero, pwede namang hanapin nyo na lang yung equivalent voltage nitong equivalent resistance nitong tatlong parallel resistor times the current source. Ohm's law, di ba? Voltage is resistance times the current. Pero kaya yung equivalent resistance nito. So, kung ano yung voltage across the equivalent resistance itong tatlo, yun na rin yung voltage sa bawat isa. Kasi parallel sila. Which is yung hinahanap, yung voltage across the 3 ohm. Okay? Pero check nyo yung polarity. Dahil yung direction ni current sources pa ganyan, magba-branch out siya dito sa node. So, pababa dito, ganito dito. Okay? E di papasok yung current sa negative.
'Diba? So, dapat negative yung voltage natin. So, by Ohm's law, VO3 is dapat negative. Rx times current source. Ito yung 2 amp. Ano si Rx? Kapag tatlong parallel, reciprocal ng sum of reciprocals. So, 1 over, reciprocal yung mga resistances. 6, tsaka 3. So, 1, 6 plus 1, 6 plus 1/3. Then times yung I, 2 amps. So, ilan yan? Negative 1 all over 1, 6 plus 1, 6 plus 1/3 times 2. Negative 3 volts. Yan. So, pag sasama-samahin na natin, by superposition theorem, VO is VO1 plus VO2 plus VO3. Ano si VO1? Balikan natin. 10 volts. So, VO1 is 10 volts plus VO2, 1 volt. Tapos, plus VO3, negative 3 volts. So, 10 plus 1, 11 plus negative 3. 11 minus 3, 8. 8 volts. So, si VO ay 8 volts. Problem number 13. Sige, problem number 14. For problem number 14, find I. I naman. Plus minus 20 volts. 2 ohms. 1 ohm. Tapos nandito si I. Yan. So, hanapin natin si I, yung current flowing dito sa 3 ohm. Okay? By, syempre, superposition theorem. So, ilan ba yung independent sources natin? 1, 2, 3. So, let I be equal to I1 plus I2 plus I3. Where I1, let's say, is the current due to kahit saan nyo gustong simulan. Sige, sa 20 volts muna tayo. Tapos, I2 is the current due to next. Sige, sa 2 amp current source. Then, I3 is the current due to yung last 16 volts. So, simulan natin sa I1. So, copy natin yung circuit. So,
So, ire-retain natin, di ba dahil si I1 is the current due to the 20 volt, retain si 20 volt, turn off yung dalawa. So, si current source, i-open. Yan. So, delete na natin tong extra wire niya. Tapos, si voltage source i-short. Short natin. So, paano natin nahanapin itong I? So, I1 ito. Okay. So, nakaparallel silang itong mga branch na yan. Right? What if i-convert ko to current source para puro parallel resistors na lang connected across a current source? So, convert natin to current source by source transformation. So, yung IS, Ohm's law, 20 volts divided by 2. 2 ohms, 10 amps. Tapos yung R natin, same, 2 ohms pa rin, pero isa-shunt or paparallel na natin. So, mangyayari, magiging ganito na yan. Current source na siya, arrow up kasi plus minus yung sign ng voltage source. Value niya 10 amps. Tapos, nakaparallel na itong 2 ohms. Tapos, connect nyo lang yung remaining part ng circuit. Itong 1 ohm in series with the 3 ohm. So, nandito si I1. Tapos, 4 ohm. Parallel din. So, by current divider na nga lang yan. By current divider rule, so, sakto yung direction ng ating supplied current is pa ganyan. So, magba-branch out dito sa node. Okay, pababa, pababa, pababa. So, pareho ng direction, no? Kay I. So, positive si I1. So, yung conductance ng branch na to, yung hinahanapan ng current, kasi this is series 1 plus 3, 4 ohm. Conductance is reciprocal ng resistance. Resistance na 4, reciprocal is 1/4. Tapos, over the sum ng conductances, so sa 2, 1/2. Tapos dito ulit, 1/4. Tapos dito, 1/4. Then, times the current, supplied current, 10 amps. So, ilan yan? 1/4 over 1/2 plus 1/4 plus, 1/4 lang to, times 10. Okay. 2.5. So, I1 is 2.5 amps. Okay, next. For I2. For I2, ito naman yung current due to the 2 amp. Sige, so copy ko yung circuit. So, re-retain natin si 2 amp, pero ito turn off yung other 2. Si voltage source is short. Si voltage source ulit na to, short. Yan. Okay, so ano na lang yung equivalent natin? Equivalent circuit. So, 'di ba naka-parallel ito? Okay, naka-parallel, connected sila dito at saka dito. Pag isahin natin, so 2 parallel with 4, so product over sum, 8 over 6, which is 4/3 ohm. Tapos, magiging single resistor na lang yan. Sige, delete ko na tong isa.
So, ito, yung single resistor na to, gagawin na lang natin 4/3 ohm. Yan. So, bale, ano na lang yung circuit natin? Parallel itong series 3 ohm tsaka 4/3 kay 1 ohm na connected din kay parallel source 2 amps. Parallel ano na lang din, connections. Pwede na tayong mag current divider, right? So by current divider rule or CDR for short, ito ay I2 na pala, no? Lagyan ko ng subscript, I2. So ano yung direction dapat ni I2? So kung ito yung direction ni current source, isusupply niya pag ganyan, magba-branch out dito. Okay. Pag ganyan, tsaka pag ganyan. So pareho ng tugma sa direction ng I2. Yung isusupply na current nito. So positive si I2. So pag nag-CDR, yung conductance nitong branch na to, so series sila, di ba? 4/3 plus 3, yun yung equivalent resistance. Conductance nyon is the reciprocal. 1/4/3 plus 3, then over the sum ng conductances ng dalawang branch. So dito sa branch na to, 1/4/3 plus 3 ulit, plus dito naman sa 1 ohm, 1/1. Then times the supplied current source, 2 amps. So using calculator, 1/4/3 plus 3, or 1/4/3 plus 3 plus 1/1 times 2. Okay, 3/8 or 0.375. 0.375 amps. I2. Sige, last na tayo for I3, current due to the 16 volts. Sige, so copy ko muna yung circuit. For I3. So, I3 na to. So, dahil due to the 16 volt tayo, retain, say 16 volts sa circuit, turn off yung other sources. So, itong 2 amp, turn off. Delete na lang natin. Open. Tapos, itong 20 volt, short. Yan. So, paano hanapin si I3? So, parang yung kanina lang din sa I1, right? Kasi naka-parallel, parallel. I-source transformation na lang natin to. Okay, source transformation. So, IS is Ohm's law, 16 volts divided by the resistance 4. 16 divided by 4, 4 amps. Tapos yung R, same lang din, 4 ohm. So, pag niredraw natin yan, magiging current source na siya. So, dalang polarity is negative, positive. Pababa yung arrow. Pababa. Ang value niya ng current source is 4 amps. Tapos may nakaparallel na resistor yung 4 ohm. Tapos saka nyo i-connect dito yung remaining circuits. So naka-series na 1 ohm tsaka 3 ohm. 1 ohm, 3 ohm. Tapos 2 ohm. Yan. So dito hanapin si I3. Right? Current divider na nga lang yan. So by current divider rule, so si I3 is, so check nyo kung magtutugma sa direction isusupply ni current source. Pababa yung direction niya. So pag ganito, pa-clockwise yung current na isusupply. Dito sa node, magba-branch out siya. Pababa dito, pababa dyan, pababa. So magkasalungat ngayon. Kasi I3 is pababa,
yung isusupply ni current na 4 amp is pa ganyan, pataas. So, negative. So, lalagyan nyo negative kasi magkasalungat. So, current divider, yung conductance nitong branch na to, hinahanapan ng I3. Resistance kasi nito is 1 plus 3, 4 ohm. Conductance nyon, 1/4. Then, over the sum ng conductance ng bawat branch, so sa 2 ohm, reciprocal 1/2. Tapos dito ulit, 4 ohm, reciprocal 1/4. Another 4 ohm, reciprocal 1/4. So, sum ng conductances yung denominator. Then, times the current source, 4 amp. So, ilan yan? Negative 1/4 over 1/2 plus 1/4 plus 1/4 times 4, negative 1. So, negative 1 amp. Yan. So, nakuha na lahat ng currents, I1, I2, I3 by superposition theorem. Therefore, I is I1 plus I2 plus I3. So, ano ba si I1? Si I1 ay 2.5 amps. Si I2, 0.375 amps. Plus I3, negative 1 amp. So, ilan yan? 2.5 plus 0.375 minus 1. Okay, 1.875 amps. By superposition theorem. Okay, so ayan. So nakasolve tayo ngayon hanggang problem 14. Sige, tuloy pa natin to. Let's have part 4 for the same topic, superposition theorem. So abangan nyo lang yung next video tutorial natin. Follow lang kayo sa account para manonotify pag may video tutorial tayo next time. And mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math YouTube channel. Ililink ko na lang sa description lahat ng mga video tutorials natin for Circuits 1. And yung pinaka-playlist na din for Circuits 1 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials ko. Simula sa unang lesson, tsaka sa last lesson ng Circuits 1. Para meron kayong reference video tutorials playlist from me for the whole course subject na Circuits 1. Yan. So good luck sa mga nag-take ng Circuits 1. Review lang mabuti, solve lang ng maraming problems, practice lang. Okay? And panoorin nyo tong mga video tutorials natin para makatulong sa inyo. Sige, see you on my next video tutorial. Okay, God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.